Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa ating Diyos dahil humupa na yung ulan, banayad na lang. Ganon din ang hangin at salamat sa Panginoon dahil ang Diyos naman talaga ang may kontrol ng hangin at ulan. At ngayong gabi po mga kaibigan, habang tayo po ay gising pa, ay pag-usapan naman po natin itong Awit chapter 121 verse 2. Ito po ay mga panalangin ng mga Israelita, panalangin ni Haring David at mga panalangin ng mga lingkod ng Diyos. Sabi po dito sa Awit 121 verse 2, ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin po ang Panginoon sa nabasa nating salita. Totoo po mga kaibigan, sadyang sayang pakiramdaman kapag ang tulong na ating natatanggap ay talagang masasabi natin na nagmula sa Panginoon. May mga sitwasyon po talaga na napaka-special. Alam niyo po, kahit man po ako yung experience ko doon sa mga panahon na dead end na, talagang wala ka ng masulingan. Kung meron man po tayong mga kaibigan, mga kakilala, mga kapatid kay Kristo, mga kapitbahay o kamag-anak, pero hindi po tayo sanay na lumapit sa lahat ng ating mga kakilala. Kaya may mga panahon na kapag meron po tayong mga pangailangan o mga sitwasyon na mahirap, tayo po ay nananahimik lang, nananalangin, taimtim na nakikipag-usap sa Diyos at sinasabi natin sa Panginoon yung ating kailangan, ang ating kalagayan o yung ating nararamdaman physically kung meron man po tayong sakit karamdaman. Kumbaga lahat, kung meron tayong mga prayer items o problema sa ating mga pamilya, mga anak, asawa o sa lahat ng sitwasyon ng pamilya ay yan po yung mga bagay na madalas nating idinudulog sa Panginoon. At sa Diyos lang tayo nagtatapat ng ating tunay na kalagayan at tunay na pangailangan kung anuman ang pangailangan natin. At ang ating pong mga panalangin na may kalakip talaga na ng pananampalataya kay Kristo, yung pananampalataya na tutugunin, naniniwala tayo talaga na tutugunin ng Diyos ang ating panalangin. Alam niyo po ba na yan pong pananampalataya natin, na yung ating panalangin na may kalakip na pananampalataya kay Kristo, yung pananampalataya po natin, doon po yan magmumula yung ating inaasahan. Kumbaga yan yung nagpapakilos sa kapangyarihan ng Diyos, yung ating pananampalataya sa Kanya. Bakit? Kasi unang-una, hindi man po natin nakikita ang Diyos ng harapan, hindi po natin nakikita ang Diyos ng hayagan o personal na nahihipo natin, nayayakap natin, pero dahil po may pananampalataya tayo, naniniwala tayo na may Diyos. Kaya kapag tayo po ay nananalangin kay Kristo, talagang naniniwala po tayo na ipagkakaloob o ibibigay o tutugunin ng Diyos ang ating mga dalangin. At lalo na po yung dalangin na talagang napapanahon, yung talagang in need, kumbaga kailangan mo na talaga, ang Diyos po ay talagang yan po ang pinakamabilis na tinutugon ng Diyos. Yung mga, kunyari, emergency, hindi ka na makahinga, gulapay ka na, pero pag tumawag ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko, bigyan mo ko ng lakas, inormal mo ang tibok ng aking puso, hingahan mo ako uli. Kumbaga, kasi yung ating hininga ay galing po yan sa hininga ng Diyos, kumbaga extension ng hininga ng Diyos. Kapag parang pakiramdam natin ay mawawala, hinto, di po ba, pwede nating sabihin, Lord, hingahan mo naman ako uli, o tugtungan mo naman uli ang aking hininga, ang aking buhay. Yan po yung nakakatuwa nga, yung illustration na kapag tayo po ay emergency talaga,
Kapag tumawag tayo sa Panginoon, tayo, Lord, help me, help us. Di po ba parang feeling ko lang yung illustration ko sa aking isipan, para bang nagmamadali din ang Panginoon. Nagmamadali din siya para po abutin ang ating kalagayan, para tayo ay sagipin kung meron man pong nakaabang na kapahamakan. Yan po. At alam niyo po ba yung tulong na hinahangad natin, totoong-totoo na talagang masayang-masaya po tayo sa uri ng ganong klaseng tulong na nagmula sa Panginoon. Kasi hindi naman po bababa ang Diyos dito sa lupa para yakapin natin, para kausapin natin personal, na nakikita talaga natin siya, di po ba? Kundi ang gamit lang po natin, ang pinanghahawakan lang po natin ay ang ating pananampalataya sa Diyos. So, alam po ng Diyos ang ating kalagayan, pero hinihintay din niya na tayo ay lumapit sa Kanya. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Alam ng Diyos yung mga kirot ng mga karamdaman sa ating katawan. Pero, ang Diyos ay naghihintay din na tayo ay manawagan, tayo ay lumapit, tayo ay magsamo o sumamo sa Kanya. Yan po ang akin pong nakita na naranasan ko sa aking buhay. So, alam niyo mga kaibigan, ang sarap po ng feeling na tulong na ang Diyos, ang Holy Spirit, ang isang tao na hindi madamot. Alam ng Diyos kung sino yung tao na Kanyang gagamitin. Ngayon, si Holy Spirit magkakaroon ng iko-convict o kakausapin yung puso, yung isipan ng taong iyon na gagamitin ng Diyos. Yan. Ultimo, yung tao na gagamitin ng Panginoon para maging alulod ng Kanyang biyaya o pagpapala sa isang taong nangangailangan. Ang Diyos lang po yun ang nakakakilala kung sino ang Kanyang gagamitin at kung anong uri ang taong ito, kasi hindi naman po natin kilala ang lahat. Ultimo nga sa ating pamilya ay hindi pa natin lubos na nakikilala, di ba? Pero ang Diyos, lahat po ng tao sa mundong ito, kasing dami man ito ng buhangin sa karagatan at kasing dami man ang bituin sa kalangitan, ang tao na nilikha ng Diyos, lahat po yan ay kilalang kilala niya. Alam na alam niya lahat ng pangalan niyan. Ultimong bilang ng ating buhok ay alam po yan ng Diyos. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, sa Diyos natin hiniling, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang Holy Spirit ay magkakaroon po ng presensya doon sa tao na gagamitin ng Panginoon. Kakausapin ng Holy Spirit ang taong iyon, pwedeng sa panaginip, pwedeng sa salita ng Diyos, pwedeng makarinig ng isang boses na napakatinig na boses, pero malaki ang impact sa puso ng isang taong makarinig. At ang taong yon ay madalas pinapaisip yung pangalan ng taong nangangailangan ng tulong. Minsan naman, magpa-flash na parang bakit nakita ko to? Tapos, mangungusap ang Holy Spirit. Tapos, darating na lang sa inyong bahay, mangangatok, at sasabihin ng taong yun na, pinapunta kasi ako ng Panginoon dito eh. Ano ba ang problema? Ayan. Kapag pera ang kailangan ng dumalangin sa Diyos, siyempre, ang pipiliin din ng Panginoon yung mapera na bukas ang puso sa pagtulong, di po ba? Kung ang kailangan naman ay hustisya, magbibigay din ang Panginoon ng mga tao na gagamitin niya para i-guide papunta sa mga korte o
kung paano mag-file ng kaso. Kumbaga, lahat po yan ay alam po yan ng Diyos. Pero kailangan lang po nating hilingin sa Panginoon para po ma-guide tayo ng Panginoon o madala tayo sa tamang tao na Kanyang gagamitin sa ating mga buhay at sa ating pangailangan. So, yun po, kapag dumating po yung punto na ang taong yun ay dumating, kunyari financial, ang kailangan ng taong ito ay ganito po yan ang mga napakasarap pakinggan na salita. Kapatid, pinapunta ako ng Panginoon dito kasi may kailangan ka daw. Ano ba ang problema? Ano bang maitulong ko? So, dumating sa punto, naranasan ko rin yan Sabi ko kasi, sa totoo lang, wala na talaga kaming pera, ganito. Pang tuition fee, pang upas sa bahay. Yung mga panahon pa po nangungupahan kami. Wala kayong pang biling pagkain. Tapos sasabihin ng tao na, yun lang naman pala. Mabuti na lang at dinala ko ang pera. Tapos alam niyo po ba, doon sa mga tao na talagang abundant blessing, ay sagana din kung magbigay, kaya lalong pinagpapala ng Diyos. Sasabihin ng tao, ito minsan 10,000, minsan 5,000, 6,000, mga ganun mga kapatid. Tapos minsan naman yung nangutang sa'yo ng ilang taon na hindi mo na inaasahang magbayad, kahit 1,000 yan, i-convict ng Holy Spirit, puntahan mo, magbigay ka doon, bayaran mo kasi nangailangan yung pinagkakautangan mo. Alam niyo po, ang dami na hindi ko na mabilang ang himala ng Panginoon sa aming mga buhay. At tandaan po natin, kapag yung tulong po na nagmula talaga sa Panginoon, yan po yung tulong talaga at wala pong panunumbat yan. Kumbaga hindi po yan isusumbat sa atin. Kaya mga kaibigan, maganda po talaga kapag nagmula po sa Diyos ang tulong, na ang Diyos talaga ang nangusap sa tao para pa ipadala o papuntahin sa bahay ninyo at magtatanong kung ano ang kailangan. Yan. At napakadami pong himala ang Diyos. Ang dami-dami pong himala ang Diyos na ginagawa sa buhay ng mga anak niya. Basta kailangan lang po natin, kung gusto po natin tayo po itugunin ng Diyos sa ating mga dalangin at abutin ng Diyos ang ating pangailangan, kaya po ng ating mga binabasa sa bawat araw. Hindi po lamang yung kailangang makilala natin ang Diyos, malaman natin yung kanyang mga kapangyarihan, mabasa natin yung kanyang mga ginawang himala, kundi dapat maranasan po natin ang Panginoon. Maranasan talaga natin yung kanyang mga himala sa ating buhay mismo. Hindi yung kukuhanin natin yung experience ng iba. Kasi kung experience ng ibang ating ipapatotoo, wala pong kabuhay-buhay yun. Pero kung ang ating mismo experience na naranasan natin ang Panginoon, ay talaga pong makakapagbigay po yan ng pagpapala din sa makakarinig. Ano po? Kaya alam nyo mga kaibigan, salamat sa Panginoon, no? Kasi kahit gaano man katindi yung tulong na ginawa ng Diyos sa atin unang-una, yung paglikha ng ating buhay, yung pag-extend ng kanyang hininga, kaya tayo humihinga doon sa panahon na nagkakasakit tayo, nagkakasakit ang ating mga miyembro ng pamilya, di po ba? Ang Diyos ay laging nariyan. Wala pong mga sitwasyon o bagay sa buhay natin na hindi po nagkakaroon ng solusyon. Lahat po talaga ay nare-resolba. Bakit? Kasi ang Diyos po ang tumutulong. Hindi po tayo yung konting kibot ay tatakbo sa kakilala, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak. Kaya nga po madalas kapag nagkakaroon po ng tampuhan, ang mga magkakaibigan, magkakamag-anak, ay talagang minsan hindi po maiwasan yung panunumbat sa isa't isa. Pero ang Diyos po, kapag ang ginamit ng Panginoon na kanyang alulod ng pagpapala ay yung mga tao na halos hindi mo naman talaga ka-close, hindi mo naman talaga lubos na kakilala, bagamat kilala mo lang ang pangalan, kung minsan nga hindi mo pa talaga kilala
Talagang bigla na lang pong darating sa tapat ng bahay namin nung araw at sasabihin na pinapunta ako ng Panginoon dito. Di ba nakakamangha, nakakaiyak po yung mga ganyang klaseng saklolo ng Diyos sa ating mga buhay o tulong. Kaya para po natin maranasan ang totoong tulong na nagmumula sa Panginoon, patuloy po tayo sa Kanyang salita, magpatuloy po tayo sa pagbabasa ng Kanyang salita at talagang hindi lang po natin ito babasahin o hindi lang natin kikilalanin ang Diyos, kundi kailangan po nating maranasan. Huwag po tayong matakot doon sa mga karanasan na talagang ang Diyos po ang nagsasabi sa atin. Huwag po tayong matakot na tayo po gagamitin ng Diyos na maging alulod ng Kanyang biyaya para sa iba o sa ating kapwa, at huwag din po tayong matakot kapag dumarating po yung biyaya ng Panginoon. Alam niyo po, napakasarap lang isipin yung biyaya ng Diyos. At kapag gusto po nating umani, ay dapat din po nating matutunan yung magtanim. Hindi lang po yung tanggap lang tayo ng tulong, kundi tumulong din po tayo sa abot ng ating makakaya. Kahit wala pang conviction ng Holy Spirit at meron po tayong nakikita bilang isang tao na may damdamin, may puso, kapag meron po tayong nakikita na mga tao na talagang nangangailangan, ay kung meron naman po tayo ay gumawa po tayo ng mabuti, tumulong po tayo, kasi kung gusto po nating umani, kailangan din po nating magtanim. Yung mga himala na tulong ay talaga namang makikita natin kung paano kumikilos ang Diyos. Doon naman po sa ating pagtatanim, siyempre po, kapag gumawa tayo ng mabuti, mabuti din po yung balik sa atin. Kapag tayo po ay tumulong, tutulungan din po tayo. Ganun lang po, kumbaga ganun lang kasimple ang buhay, vice versa lang. Kung gusto mong humingi, matuto ka rin magbigay. Kapag nauuhaw ka, edi pasalamatan mo ang Diyos sa nagpainom, at kung meron ding nauhaw, ikaw naman ang magpapainom. Ganun lang po yun, mga kaibigan. Simple lang po talaga ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Pero huwag po natin kalimutan lagi na ang tulong ng Diyos sa atin ay hindi po natin kayang pantayan. Kahit kaano man kadami na ang ginawa nating tulong sa iba, hindi po natin kayang pantayan ang pagtulong ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi yung tulong na ginagawa natin para sa iba ay galing din po yan sa Panginoon. Tinulungan din po tayo ng Diyos, kaya po tayo nakakatulong sa iba. Hindi po yan galing sa ating sarili mismo, kasi lagi ko nga sinasabi na wala po tayong dala. Nung tayo po ay dumating sa sanlibutan ito, nung tayo po ay pinanganak, di po ba, ni damit, wala nga po tayo, ni tsinelas, wala po tayo. Saan po ba nagmula ang lahat ng ating mga damit, ang ating mga pagkain, ang ating tirahan, trabaho, pera, lahat? Saan po ba nagmula? Di po ba sa Panginoon? Kasi binigyan po tayo ng lakas. Mula po doon sa pagiging sanggol ay pinalaki po tayo ng Panginoon. Ayan, nagkakaedad hanggang sa nakapag-aral, binigyan ng Diyos ng talino, kaalaman, karunungan, higit sa lahat sa yung kalakasan. O di po ba, kung wala po tayong lakas, kahit matalino man tayo, hindi rin tayo makapagtrabaho, di po ba? Kaya yun, kumbaga kung ano yung natatanggap natin, matuto din po tayo magbigay. Huwag po nating ipagdamot, kasi ang buhay po ngayon dito sa mundo ay hindi po natin hawak talaga ang panahon. Alam niyo po, may naalala ko, hindi po kasi ako marunong magbasa ng message request. Talaga pong hindi po ako maalam sa cellphone, at lately lang, tsaka ko lang po naitanong, ano ba itong ito, mama, ano yan? Meron diyang mga message sa request, may mga spam, hindi ko nga po alam yung mga spam na yan,
Tapos, alam niyo mga kaibigan, binuksan ko, ang daming mensahe doon. Siyempre, yung may mga nilalang po ang mundong ito na wala sa Panginoon, kaya doon po nagpapadala ng request, message, pero hindi ko po yan binabasa, mga ganyan, mga foreigners, hindi ko po yan binubuksan. Pero yung binuksan ko po, ay kilala ko po yun ang pangalan, at yun po isa pa sa aming kamag-anak, na ako po ang edad ko, na huli ko siyang nakita, siguro po mga 12 years old po ako. Tapos nabuksan ko po, 1 year and a half na. Sabi niya doon, insan, sabi niya, alam mo, may sakit ako, parang malapit na yata akong mamatay, higaluhan mo naman ako kahit pambili ng Jollibee, parang ganun yung pagkasabi niya. Alam niyo po, nangilabot ako, yung nanghina ako, parang nawalan ako ng lakas. Alam niyo po bakit? Kasi bago ko nabasa yung kanyang message request, dahil hindi ko po siya Facebook friend, ano ba yun? Opo, hindi ko po siya FB friend, at hindi ko rin po alam kasi mag-request ng friend request nung araw. Alam niyo mga kaibigan, talagang nung bago pa lang ang aking kaalaman patungkol sa Facebook, ay wala talaga akong alam. At yun, naluha po ako kasi nung nabasa ko po ang kanyang message, 1 taon na po siyang wala dito sa mundo. Kumbaga ay namatay na siya. Kaya alam niyo mga kaibigan, no, meron po tayo mga regrets, mga failure kung minsan, dahil po nga sa kulang ng kaalaman. Tapos alam niyo po, minsan meron pong nagkwento sa amin isang kapatiran, sabi niya, ilang gabi na kinakausap siya ng Holy Spirit, napuntahan niya ang taong yon, ang kanyang kumari na iyon, pero dinididman niya ang Holy Spirit. Sinasabi niya na, baka kasi mangutang, sabi niya, kasi nagpapautang yung baka hindi siya bayaran. May mga doubt siya, bagamat hindi pa niya nararanasan. Inabot pa po ng 3 weeks yata bago siya pumunta. At nung pumunta po siya, ay wala na. Yan po yung mga kaya maging sensitibo po tayo sa boses ng Panginoon sa pamagitan ng Holy Spirit. Huwag po nating ipagkait yung nais ng Diyos na ipagawa sa atin, sa ating mga kapwa, kakilala man o hindi, kaibigan man o hindi, di po ba? Kailangan po ay atin pong masunod kung ano po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kasi kapag binaliwala po natin yan, kung tayo naman po ang mga ilangan, baka baliwalain din po ng tao na kinoconvict na ng Panginoon na, uy, puntahan mo si Lola Rely, at may kailangan yun. Kapag ginawa ko rin po yun sa aking kapwa, pwede rin pong mangyari sa buhay natin. Ano po? Kasi kung ano po yung ating itinanim, yun din po ang ating aanihin. Bagamat matulungin po tayo, marami tayong tinulungan, pero alam din po ng Diyos yung mga rejection na ginagawa din po natin minsan sa ibang tao na kahit nangungusap na ang Panginoon. At mga kaibigan, tandaan po natin ito ha. Ang pagtulong po natin ay sinabi po ng Panginoon dito, madadaanan din po natin yan sa mga susunod pa. Habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating Bible reading, sabi po ng Panginoon ay pagpapautang sa Diyos, yung ating pagtulong sa ating kapwa, pagpapautang sa Diyos. Ngayon, kapag nakatulong na tayo, tapos nagkaroon ng mga problema, may mga konting sigalot sa buhay, kapag ito'y ating naisumbat doon sa ating tinulungan o binigyan, sabi ng Panginoon, bayad na siya. Alam niyo po ba, di po ba na experience niyo rin siguro yung nagbigay ka ng 100, tapos
unexpected blessing ang ibinalik ng Panginoon. 10,000, 5,000. Grabe ano, talagang nakaka-amaze si Lord. Kasi ang Diyos, hindi po niya pinapantayan yung ating ginawa. Kasi Diyos siya tayo tao. Nilikha niya tayo. Siya yung lumikha sa atin. Kaya hindi yan papantayan ng Diyos ko. Sige, nagbigay ka ng 100, 100 yan ibibigay ko sa'yo. Pwede 100,000, 100 piso lang ang binigay mo. Pero ang binigay ng Diyos 100,000. O di po ba? Ganyan po ang Panginoon. At paulit-ulit ko din po naranasan yan. Kapag panahon po ng tithes and offering, every Sunday, kunyari, nagbigay ako ng yung tithes ko ay 500. Grabe po. Minsan, times 3, times 5, mga ganun po ang nangyayari. Kaya, talaga pong nakaka-amaze ang Lord. Sabi ko nga po sa inyo, ngayong panahon ay wala po kaming mga trabaho, di po ba? Yung aming anak ay talagang siya po ang nag-shoulder ng aming mga expenses dito. Pandagdag kami sa kanyang personal na pamilya, sa kanyang asawa at anak. Tapos kaming mag-asawa, tapos si Bunso. Yan, shoulder po kami ng isa naming anak na lalaki. Nakakatuwa naman kasi meron na mga blessing, yung mga unexpected habang siya po ay nasa trabaho. May mga unexpected blessing naman po siya natatanggap maliban sa kanyang sweldo. At talaga naman, pinapakain na kami, inaabutan pa kami kasi sabi niya, hindi niya kayang tigasan yung kanyang damdamin na kami ay kanyang tiisin sa aming ibang pangailangan. O di po ba? Kaya salamat sa Diyos kasi mula nga 2021 wala na pong trabaho si Mister at wala na po kaming hanap buhay at ngayon po ay umaasa po sa tulong at habag ng ating Panginoon. Di po ba? Bagamat may mga sakit-sakit dyan, pero hindi ko na po tinitignan yung mga cancer dyan. Hanggat meron po akong lakas, hanggat meron akong boses na binibigay ang Panginoon, gagamitin ko po ito sa pagbabahagi ng salita ng Diyos dito po sa ating YouTube channel. At salamat po sa Panginoon dahil meron po mga tao, andyan po kayo na nakikinig ng aking mga kwento, ng aking mga sharing, ng aking Bible reading. Kaya mga kaibigan, ganun lang. Sa Diyos po tayo umasa at yung tulong po ng Diyos, yun po ang napakagandang tulong talaga. Sobrang hindi po kayang pantayan yung galak natin kapag talagang yung Diyos na ang kumilos sa ating buhay. At hindi po yan sakto lagi. Lagi pa pong may sobra yan. May sukli pa. Kung ang ating kailangan ay 10,000, alam ng Diyos yan. Kunyari, Lord, kailangan namin ang 10,000, 20,000, 50,000, 100,000. Sakto lang yon. Kasi nagkwenta ka, sakto lang talaga yon ang ibibigay sa'yo ni Lord. So, dagdagan mo na para may allowance. Panginoon, alam niyo po, nandito po kasi tayo sa mga iba't ibang uri ng panalangin, di po ba, sa awit. Dagdagan na po natin. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, alam niyo po, yung bayarin namin ay sakto talagang 100,000. Ngayon, kapag binigyan mo kami ng 100,000, pangbayad lang namin. Wala na naman kaming pagkain, wala na naman pangbayad sa bills, wala na namang pang-enroll ng estudyante. Kaya, Panginoon, pwede po ba na manghingi ako ng 200,000. Yan. O, di po ba, ang Diyos po natin, di po nababawasan ang kanyang kayamanan, mga kaibigan. Kung talagang tayo po ay needy, hilingin na po natin yung sa tingin natin ay makakaluwag tayo. Pero, doon sa panahon na araw-araw ay pwede na tayong bumili ng bigas, huwag po natin kalimutan ang Panginoon. Kaya nga po may pattern na ginawa ang Diyos yung ating Ama namin.
Tapos nakalagay doon, bigyan mo po kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya lang minsan hindi po binibigay ng Diyos yung sobra-sobra kasi baka araw-araw hindi na po tayo makakapanalangin sa Panginoon kasi meron na eh. Hindi na tayo luluhod. Automatic, kukuha na lang tayo sa ating wallet para ibili ng bigas, ibili ng mga kung ano-ano, di po ba? So, ako po ay masayang-masaya po ako sa sitwasyon ng buhay namin ngayon. Yung sa bawat araw, kinakausap po ang Panginoon. Kasi alam niyo po, yung communication natin sa Diyos, yan po yung ating prayer. Hindi po yung panlangin lang na, Lord, pahingi nito, pahingi noon, ganito, ganyan. Kundi, uri po yan ang ating pakikipagniig o pakikipag-usap sa Diyos. Kaya, wag lang po tayo yung hiling lang ng hingi lang ng hingi. Kundi, ibalik din natin sa Lord yung papuri o pasasalamat na panalangin na Lord, salamat talaga kasi kung wala ka, ay, Diyos ko Lord, baka ako ay napahiya na sa mga pinagkakautangan ko. Kung wala ka, Panginoon, ay, baka hindi na ako nakahinga. Wala naman pong problema kung hindi na makahinga kapag talagang kalooban na ng Diyos na umuwi sa Kanya para makapagpahinga na doon ng lubusan na wala nang katapusang pahinga, edi purihin ang Panginoon, di po ba? So, yung mga bagay lang na ay, Panginoon, kung wala ka, Diyos ko po, baka napahamak na kami. Kung wala ka sa araw na ito, baka yung bagyo lumakas pa. O di po ba? Kaya sa Diyos po tayo talaga laging umasa at yung tulong ng Diyos lagi ang ating hangarin. Huwag po yung tulong ng tao, kundi yung tao mismo ang makikinig sa boses ng Diyos para gumawa ng tulong o kabutihan sa kanyang kapwa-tao. So, yun lang mga kaibigan at tayo po ay magtatapos po dito sa ating sa ating sharing ito. Salamat sa Panginoon po sa inyong mga buhay at magpatuloy lang tayo mga kaibigan ha. Huwag po tayong huminto kahit gaano man kadami ang bagyo ng buhay. Huwag po tayong huminto sa ating pananalangin, sa pagbabasa sa salita ng Diyos at talagang anuhin natin na maranasan talaga natin ang Panginoon. Hindi lang yung kilala natin na may Diyos, kilala natin kung sino ang Diyos, alam natin kung anong ginagawa ng Diyos. Kundi talagang maranasan natin ang Diyos sa ating mga buhay para mayroon po tayong ipapatutuo na talagang totoong-totoo na talagang ang Diyos ay talagang wala pong kapantay ang kanyang kapangyarihan at walang makapapantay sa kanyang dakilang pagmamahal sa buhay nyo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating sharing. Patuloy po tayong ingatan ng ating Diyos. Samahan po tayo ngayong gabi sa ating pagtulog. Ganon din sa ating mga kaibigan na nasa ibang bansa. Kung araw man sa kanila, tanghali o hapon, samahan din sila ng Panginoon. Samahan tayong lahat ng ating Diyos at patuloy tayong pagpalain sa bawat area ng ating mga buhay. In Jesus' mighty name, Amen.